Mumula po dito sa Door of Faith Kabatang, Chaong, Quezon, sa pangunguna po ni Pastor Gregorio Motel, under District 6, sa pangunguna po ng ating Pastora Cheryl Manansala. Sa umaga pong ito, atin po munang papurihan, nakilain ang ating Panginoon. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah kayo, Panginoon Jesus. Glorify your holy name, Father God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. Move among us with holy fire as we lay aside all earthly desire. Hands reach out and our hearts aspire. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you. Move among us with holy fire as we lay aside all earthly desire. Hands reach out and our hearts aspire. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you. Move among us with holy fire.
Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you. Hallelujah. Spirit, Lord. Thank you, Jesus. Praise you. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa mapagpalang umaga po muli sa bawat isa na nanonood sa live na ito. Tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Panginoon at tayo po ay makibukas sa aklat po ng mga Hukom, chapter 2, verse 6 to 10. At ito po ang sinasabi, aking pong babasahin. Sa aklat po ng Hukom, chapter 2, verse 6 to 10. Pinalakad na ni Josue ang mga Israelita sa kanilang tirahan, ang mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Si Josue ay namatay sa edad na 110 taon at inilibing siya sa Timnath Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain sa kaburulan ng Ephraim, sa gawing hilaga ng bundok Gaas. Namatay rin ang buong saninlahing kasabayan ni Josue. Atin pong pakinggan mabuti. Namatay rin ang buong saninlahing kasabayan ni Josue. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Ito po ang basahin po natin. Ito po ay nakakalungkot po dito. Subalit, ang sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Ano po? Pero bago po tayo pumunta sa pinaka-topic po ng ating pag-aaralan, sino nga po ba si Josue at ano po yung kanyang mga nagawa para sa Diyos? Si Josue po ay talagang naglingkod po sa ating Panginoon. Siya po ay pinili. Sabi po sa Bilang, chapter 27, verse 18 na pinili po si Josue ng Diyos. Siya po ay lingkod po siya ni Moises. So ano nga po ba yung mga nagawa ni Josue? Naging leader po siya. Nilig po niya yung mga Israelita patungo po sa Promised Land. At ito po ay makikita po natin sa Joshua chapter 1 verse 1 to 2. At bukod po sa nilid po niya yung mga Israelita patungo dun sa Promised Land nung mamatay po si Moises, ang lingkod po ng Diyos, nirenew po ni Josue yung covenant po between God and the Israelites. Naging tapat po siya sa Diyos. Talagang yung paglilingkod po niya sa Diyos ay talagang nakapokus po talaga siya sa pinagagawa ng Diyos, sa ministry po niya. At dahil po doon, sabi po sa Joshua 3 verse 7, ginawa po siyang dakila sa paningin ng mga Israelita, gaya po ng ginawa ng Diyos kay Moises. At makikita din po natin yung pagsama po ng Diyos kay Josue at sa mga pinuno po ng bayang Israel. Pero sabi po dito sa verse 6 to 10, namatay po dito si Josue. Sabi po dito ay, namatay rin ang buong salinlahing kasabayan ni Josue. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. At ito po yung problema po doon. Subalit, ang mga sumunod na salinlahi, yung mga sumunod na generation, ay sabi po dito ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya
para sa Israel. So makikita po natin ano po yung naging problema, naglingkod naman po si Josue ng tapat, gayon din ang mga pinuno, talagang sila ay nakapokus sa kanilang ministry sa Diyos. Subalit meron po silang hindi nakita na posibleng mangyari sa mga sumusunod o sa susunod na henerasyon. Sabi po sa verse 10, dito po nakita po natin yung failing na maipasa po yung gospel sa susunod o sa sumunod na generation. At sa atin pong panahon ngayon, ano po ba yung application yan sa panahon po natin ngayon? Maaring po tayo ay talagang focus po sa ministry. Talaga yung ating atensyon, yung ating panahon talagang nilalaan po talaga sa pinagagawa sa atin ng Panginoon, sa ministry na hawak po natin. Pero isa po itong paalala ng Diyos at malapit na po dumating ang Panginoon. Hindi po yan lingid sa atin, sa bawat isa po sa atin. Pero isa po itong paalala ng Diyos na yung susunod na henerasyon, atin po silang isipin, atin po silang, yung ginagawa po nating paghahanda para doon sa susunod na henerasyon, So ano po ba yung dapat po nating gawin upang hindi po tayo, hindi po matulad, dito po sa nangyari sa mga sumunod na henerasyon. Basahin po natin, adjust po tayo, Sabi po dito sa verse 11, ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa kanilang paligid. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Itinakwil nila si Yahweh at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Yung mga sumunod na henerasyon ay talagang walang pagkakilala o sabi nga po dito sa verse 10, wala po silang alam sa mga himalang ginawa ng Diyos sa kanilang mga ninuno, sa pagsama ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Ano po ba yung dapat po natin gawin upang masolusyonan yung ganitong suliranin? Mahalaga po na natuturuan po natin yung atin pong, kung tayo po ay may mga anak, kung tayo po ay may kapamilya, at siguro naman po lahat po dito ay, hindi lahat ng kanilang pamilya is mananampalataya na maaaring tayo lang po o ilan po sa ating pamilya, kapatid po natin, o tayo lang po, mga anak po natin ay hindi. So, ito po ay reminder ng Diyos na kailangan po natin silang turuan. Amen? Sabi po dito, tayo po ay makibukas sa aklat po ng Proverbs, chapter 22, verse 6. Atin pong basahin. Sabi po dito sa Proverbs 22, verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malimutan. Amen. Ituro po natin sa ating mga anak yung kalooban po ng Panginoon, yung dapat po niyang lakaran. At sabi po dito, at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Naalala ko po nung sa pagtuturo po sa mga bata, noon po hindi pa po ako nagsa-Sunday school teacher. Tinuturuan ko yung mga bata. At ngayon po, mga dalaga na po sila. Pero hanggang ngayon po, hindi nila nalimutan yung mga itinuro sa kanila. Kasi ang bata po ay sobrang fresh pa po ng isip ng mga yan. Kung ano po yung ituro po natin, talagang matatandaan talaga ng mga bata. Makita po natin, pag po tayo ay nangako sa bata at hindi po natin yan nasunod, talagang, susumbatan tayo niyan. Sabi mo. Ibig sabihin talagang ang bata ay nakakatanda kung ano yung ating sinasabi sa kanila. Sabi po dito ay ituro sa bata ang dapat niyang lakaran. Kaya
blessed po tayo kasi mayroon po tayong Sunday School, mayroon po tayong youth discipleship, dahil doon, talagang bata pa lang po ay natuturuan na po sila sa dapat po nilang malaman. Pero po, hindi po dapat doon lang po tayo nakaasa. Kailangan po, pagdating sa bahay, na itatanong po natin, anak, ano ba yung naituro sa iyo ng iyong teacher? Ano bang natutunan mo? Ikaw ba may natutunan? Ano yung lesson na natutunan mo? Kailangan hindi po natin iasa lang sa Sunday school or sa youth discipleship. Kailangan tinuturuan po natin yung ating pong mga anak, yung ating pong pamilya, paano po ba tayo sa ating pamilya, na ibabahagi po ba natin sa ating mga anak, sa ating kapatid o sa ating magulang ang salita ng Diyos. Sabi nga po ay, mas madali pong magbahagi sa ibang tao kaysa po sa kapamilya kasi tutuksuhin ka, kasi dati hindi ka naman ganon, Pero kailangan po, kasi kung papabayaan po natin, baka yung next na generation, ang sabi nga po ay hindi kilala yung ginawa ng Diyos. Amen. Teach them, turuan po natin sila. At hindi na po nila yung malilimutan hanggang lumaki po sila. Makamulatan po nila yung aral ng Diyos, yung turo, hanggang sa sila po ay tumanda. Turuan po natin sila sa tamang pagsamba, sa tamang pananalangin. Nung ako po ay bata pa, akala ko po yung tamang pananalangin ay yung kapag nag-sign of the cross ka, yun na, wala ka nang babanggitin, yun na yun. Pero, salamat sa Panginoon dahil talagang naturuan tayo. Mahalaga na habang bata pa yung ating mga anak, kailangan turuan natin sila. Para kalakihan po nila yung tamang turo. At turuan po natin yung ating mga anak na sumunod sa Panginoon. Amen. Marami po siguro dito, marahil po ay yung ating mga anak ay hindi pa mananampalataya. Turuan po natin sila na sumunod sa Diyos. Yung mga kabataan po ngayon ay talagang grabe na po yung mga kabataan. Talagang yung focus po nila, attention po nila, nasa makamundong bagay. Yung mga bata is meron na agad Facebook at kung makikita mo yung mga post, very emotional. Konti pong mapagsabihan, nagdadamdam na po agad at feeling sobrang kawawa. Meron pa nga po na nagpapakamatay. Ituro po natin sa kanila yung daan na dapat po nilang lakaran. At hanggang pagtanda po nila ay hindi po nila ito malilimutan. Bukod po sa pagtuturo po, kailangan sabihin din po natin sa kanila yung mga answered prayers ng Diyos sa atin, yung mga miracles. Alam ba anak, ito yung ginawa ng Diyos, ito yung himala ng Diyos sa buhay natin. Ituro natin, sabihin natin, i-testify mismo natin, hindi lang sa ating mga anak, sa ating buong pamilya. Kasi kung tayo po ay nakakahayo sa malalayong lugar, kung tayo po ay nakakapunta sa malalayong lugar, mag-stop muna tayo. Isipin natin, yung ating po bang pamilya ay nailapit na natin sa Panginoon. Opo, talagang ipinapanalangin po natin yan. Talagang sinususugan po natin sa pananalangin. Pero kailangan may i-share po tayo. Share po natin yung salita ng Diyos sa kanila. Sabihin po natin yung mga himalang ginawa ng Diyos sa kanila. At kailangan maging living example po tayo. Mismong tayo po, kasi paano po natin mahihikayat yung ating mga anak, yung ating pamilya, ating magulang. Kung mismo sa atin, mag-i-start sa bahay, mismo sa atin ay hindi makita yung kung paano binago. Kailangan po, nakikita po sa atin yung pagbabago. Baka po sa bahay, sa church, talagang iba po tayo manalita, talagang banal na banal. Pero pagdating sa bahay, pag uwi sa bahay after church, ay nasigawan. Kailangan maipakita din po sa kanila na talagang binago na tayo ng Panginoon. At
sa ating mga magulang, kung tayo pa lamang pong mga anak yung mananampalataya, pakita po natin, maging pagpapala po tayo sa kanila. Maging example po tayo. Ay, yung anak ko, bakit ganyan yung anak ko ngayon? Hindi naman siya dating ganito, pero napakasipag sa bahay. Hindi na pala sagot sa magulang. Ano po? Ano kayang meron sa church na yun? Ano kayang ginawa ng church na sa kanya? At mahikayat po natin, makapunta nga doon, makasamba. At maunawaan niya na hindi dahil sa church. Ano po? Kung bakit binago yung kanyang anak. Kundi dahil sa Diyos. Amen. Kailangan maging example po tayo. Makita po yung pagbabago sa atin. Ano po? Start po tayo sa bahay, sa ating pamilya. At turuan po natin sila sa tamang pag-worship sa Panginoon. Ano po? Yung mga kabataan po ngayon ay kahit yung mga mananampalataya na sinasabing sila ay mananampalataya. Pero makikita natin sa TikTok, ano po, sa Facebook, kung todo indak, kung todo sayaw, kumakanta ng mga kanta na kinakanta sa sanlibutan. At gina-justify, wala naman yan sa Bible, yung pagkanta ng ganito. So okay lang. Hindi po. Sabi nga po ng Pastor Paul, wala nga sa Biblia, pero nasa Biblia kung paano ka aawit, kung sino yung aawitan mo. Nasa Biblia. Amen? Ituro po natin sa ating pamilya yung tamang pag-worship. Ano po? Yung mga isinasama po natin, ini-invite po natin na ating mga anak, ating pamangkin. Magtataka po yan bakit tumataas po yung kamay? Ano ibig sabihin? Turo po natin sa kanila yung tamang pagsamba, yung totoong pagsamba. Ano po? Sambahin po natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Ituro po natin sa kanila yon. Amen. At tayo po magbabasa ng isa pang talata. Tayo po ay makibukas sa aklat po ng Unang Korinto, chapter 10, verse 31. Sabi po dito ay turuan po natin yung ating mga anak. Ito po sinasabi sa Unang Korinto, chapter 10, verse 31. Ang sinasabi ay, ito po, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Amen. So, kung ano man po yung ating ginagawa, lagi po nating isipin, ano po, sa ating pong ginagawa, yung dulo po ba niyan ay sa Panginoon? Ating pong pangaralan yung ating pamilya, ano po, ating mga anak, ating mga kapatid. Anak, sa dulo ba ng iyong ginagawa, palagi bang papunta sa Panginoon? Palagi ba yung ginagawa ba natin ay nalulugod ang Diyos? Ano po, atin po silang turuan, atin po silang paalalahanan, ano po, baka po kulang na po sila sa paalala at baka sila ay nalilibang na sa makamundong gawain na hindi po natin nalalaman. Kasi nga po tayo po ay busy, ano po, minsan busy na po tayo sa ministry, ano po, yung ating mga anak ay ating po kumustahin. Kasi yan po ay hindi po lahat ng nakakasama po nila ay talaga mananampalataya. Madalas po ang kasama po nila ay hindi mga mananampalataya. Atin po silang kumustahin. Baka po sila ay nai-impluwensyahan na po. Ang gawin po natin ay turuan po natin sila. Paalalahanan po natin sila at palagi po natin silang i-guide na sa bawat gagawin po nila, kailangan yung purpose is to glorify God. Amen. Sabi nga po nung isa sa mga tagapanguna, dapat sa lahat nga po ng ating gagawin ay dapat yung dulo po nito ay yung nag-glorify yung ating Panginoon. Pangako po ng Panginoon, babalik po siya. At naway madatnan niya po tayong lahat, even yung ating mga pamilya, ating relatives, nananampalataya sa Diyos. Ano po, bago po siya dumating, kailangan
ma-share po natin yung salita po niya. Ano po? Huwag po tayong maging kampante. Ay, hindi naman pababayaan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon ay tapat. Opo, talagang mabiyaya ang Panginoon, pero kailangan may gawin po tayo. Kailangan i-equip po natin yung ating pamilya, yung ating mga anak. Kailangan turuan po natin sila at i-involve po natin sila sa gawain. Ano po? Kailangan hindi po tayo maging pabaya sa mga sa susunod na henerasyon. Ano po? Kailangan ma-disciple po natin sila. Amen. Kailangan ma-involve po natin sila. At dito po tayo magwawakas po sa talatang ito. Makibukas po kayo sa akin sa 2 Timothy 3, chapter 3, verse 15. Sabi po dito ay, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ituro po natin sa ating mga anak, ano po, lagi po natin silang sabihan. Baka po nalilibang na po sila sa mobile games, sa ML, ano po, lalo mga kabataan po ngayon, hindi na po natin mautusan, ano po, kasi puro na po sila, talagang yung focus po nila sa mobile games na. Hindi na po natin sila makitang magbasa ng Biblia. Atin po silang paalalahanan. Huwag po tayong maging kampante. Malapit na po dumating ang Panginoon. Naway madat na niya po tayo na nagtatapat sa Kanya. At talagang inaakay po natin yung ating pamilya. Ano po? At bukod po sa pananalangin, kailangang ibahagi po natin sa kanila. Ako po'y naniniwala na kapag po tayo ay nasa mga bahay po natin, hindi lagi po tayong may kwentuhan sa ating bahay. Involve po natin yung salita ng Diyos sa ating pong mga pagkukwentuhan, sa ating bonding po ng ating pamilya. Involve po natin yung salita ng Diyos. Ano po? Palagi po nating isingit yung salita ng Diyos sa kanila. At purihin po ang Panginoon. Ito po ay reminder po sa atin. Muli ay ituro po natin sa ating pamilya kung paano sumunod sa kalooban ng Diyos upang hindi po mangyari na yung nangyari po dito sa Hukom chapter 2 verse 10 na nakalimot yung mga sumunod na henerasyon at gumawa ng puro kasamaan sa Diyos. Ituro po natin, yun po yung reminder po sa atin, ituro po natin sa ating pamilya kung paano sumunod sa Diyos. At iwan na po talaga natin yung dati nating buhay. Ituro natin sa kanila na huwag na po talaga tayong makiayon, sabi nga po sa Roma chapter 12. Huwag na tayong makiayon, ano po, huwag na natin gayahin yung takbo ng sanlibutang ito. Kasi yung takbo ng sanlibutang ito talagang napakasama. Ano po, kailangan nakabukod po tayo. Kailangan hindi tayo kamukha ng sanlibutan. At yun po yung kailangan nating ituro sa ating pamilya. Ialay po natin yung ating sarili sa Diyos ng banal, sapagkat ang Diyos ay banal. At purihin po ang Panginoon at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Pinapuri po namin kayo, aming Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat. Tunay, Panginoon, na gamitin niyo po kami sa aming pamilya, na maturuan po namin sila, O Diyos, na sumunod sa inyo, sa inyong kalooban, Panginoon. At huwag kami maging pabaya, O Diyos. Hallelujah. Maturuan po namin sila ng tama, Panginoon, hanggang sa kanilang paglaki, O Diyos, ay maalala po nila at lakaran po nila, matayuan po nila yung pananampalataya na itinuturo niyo po sa amin. Purihin po kayo, aming Diyos. Lagi po naming matandaan ang inyong mga salita. Banal na Espiritu, palagi niyo pong ipaalala sa amin ang pangako ng Diyos. Kami po, Panginoon, ay nananampalataya na ang aming buong pamilya, O Diyos, ay makakasama namin sa pagsamba sa inyo
hanggang sa pagbabalik po ninyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo at sambahin, dakilain po ang inyong dakilang pangalan. Luwalhatiin po kayo, aming Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, O Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Hallelujah.